Saksiyan ngayong gabi, ilang lugar sa Luzon, binayo ng Bagyong Henry at nang pinalalakas itong hanging habagat. Matapos ang ilang linggong taas presyo, rollback sa petrolyo posible raw sa susunod na linggo. Piso sumadsad sa pinakabababang halaga sa palitan kontra dolyar. Igan, kahit hindi tumama sa kalupaan sa Pilipinas, ramdam pa rin sa norte ang bangis ng Bagyong Henry. Ang malakas na ulan at hangin ng bagyo ramdam sa dulong hilaga ng bansa, ang Batanes. At saksi roon live, si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Ivy? Igan, Pia, mula kaninang tanghali, panaka-naka ang ulan dito sa Batanes. Kaninang papadilim at hanggang sa mga oras na ito, mas lalong lumalakas ang hangin. Magdamag na binayo ng malakas na hangin at ulan ang Batanes. Lubhang masungit ang dagat, delikadong pumalaot. Kaya sa bayan ng Mahatao, nakahimpil at nakatali ang mga bangka sa Mahatao Boat Shelter Port. Dahil sa no sailing policy nito pang Martes, apektado ang hanap buhay ng mga mangingisda. Pag ganito masama ang panahon, at yan, sa construction o sa bukid kami, pag maganda naman ang panahon, yan, sa tao. Mas maganda kasi mas madali pera pag nasa dagat. Paliwanag ng otoridad, inaaral din nila ang direksyon ng hangin para maabisuhan ang mga barko. Kung nasa norte ang hangin, sa south nila papupuntahin ang mga barko kung saan mas mababa ang alon. Pero dito sa Ivana, wala silang shelter port kaya dito na sa gilid ng kalsada nila itinatali ang kanilang mga bangka. Bukod sa mga mangingisda, saklaw rin ng no sailing policy ang biyahe sa Sabtang at Itbayat Island. Hindi na nga bago sa mga bagyo ang Batanes. Noong isang taon nga, napuruhan sila ng husto ng super bagyong Kiko. Ang pamilya ni Noemi kusa na raw lumikas at nasa evacuation center na. Experiencado na po namin yung typhoon dito po sa Batanes. Pangalawa is may mga baby po talaga kami. So hindi po ganun kadaling lumikas on the spot kung bumabagyo na po. At pangatlo, yung bahay po namin is kasalukuyan pong dinidingdingan pa lang. So, hindi po siya ganun ka-safe para sa bagyo na ito. Igan, Pia, suspendido ang trabaho sa gobyerno pero naka-standby ang rescue unit. Naka-alerto rin ang health sector para di maulit ang COVID surge dito matapos ang bagyong Kiko, Setyembre rin noong nakaraang taon. Live mula rito sa Batanes, ako si Ivy Hernando ng GMA Regional TV Balitang Amyanan, ang inyong saksi. Naka-red alert na ang mga ahensya ng gobyerno na magsisilbing quick response team sa Baguio City. Daramdaman din ang epekto ng Bagyong Henry at habagat sa Ilocos Norte at Cagayan. Saksi, si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Malakas ang hampas ng mga alon sa baybayin ng Calayan Island sa Cagayan. Malakas ang ihip ng hangin na may kasamang pabugso-bugsong ulan. Walang bangkang bumabiyahe matapos itong suspindihin ng lokal na pamahalaan. Wala rin pong stranded going to Calayan dahil pinatigil natin yung paglalayag ng mga fishing boats at mga ferry. Alas 10 kaninang umaga naman nang maranasan ng malakas na hangin sa bayan ng Santa Ana. Mataas at malakas din ang alon sa baybayin. Nakahilera na ang mga bangka sa mataas na lugar para hindi matangay ng alon. 9 na barangay sa bayan ang binabantayan ng MDRRMO dahil sa banta ng storm surge. Sanay na raw ang mga residente sa ganitong sitwasyon at sa ngayon, hindi pa raw sila lilikas. Nakaantabi naman po kami kung may warning ang barangay captain namin, lilikas po kami. Mga responders natin, yung members of the MDRMC, bali alert and saka naka-standby kwan sila. Sa Apari, maaga pa lang ramdam na ang malakas na hangin pero ang ilang residente nagawa pang manghuli ng mauulam sa dagat. Pwede ba kayo nakakambal na lalakas ng alon? Hindi. Oo. Sanay na rin. Oo.
Nananatili naman sa normal level ang Cagayan River, pero nakahanda ang PDRRMO at Task Force Lingkod Cagayan sakaling kailanganing maglikas ng mga residente. Binahang ilang kalsada sa Baguio City kasunod ng malakas na pag-ulan, partikular na ang residential area na malapit lamang sa Baguio City Central District. Naka-red alert na ang mga ahensya ng gobyerno na magsisilbing quick response team sa Baguio City. Nakahanda na sila sakaling kailanganin magpatupad ng preemptive evacuation. Mahigpit ang kanilang monitoring sa mga flood-prone at landslide-prone area sa lungsod. Isa po doon ang disaster resiliency. So napaka-proactive po natin dito sa syudad ng Baguio. Lahat po ng mga concerned agencies are mandated to be on their toes, palaging naka-standby. Sa ilang lugar sa Ilocos Norte, halos mag-zero visibility ang mga kalsada dahil sa malakas na pag-ulan. Pahirapan tuloy ang pamamasada ng mga tricycle. Sa bayan ng Pasukin, sinamantala ng mga residente ang pamimingwit ng tilapia matapos umapaw ang isang fish pond dahil sa pag-ulan. Ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV Balitang Amyanan, ang inyong saksi. Magdamag ang pagbabantay ng mga residente sa Iba, Zambales. Kailangan daw maging alisto sa banta ng pagbaha. At saksi live, si Salima Refran. Salima? Pia, sa ngayon nga ay light to moderate rains na lamang yung nararanasan dito sa bayan ng Iba sa Zambales. Pero kanina, malakas yung naging pagbuhos dito. Orange rainfall warning ang tinaas ang Pag-asa sa buong probinsya dahil sa habagat na hinahatak ng bagyong Henry. Mula yan alas 8 hanggang kaninang alas 11 ng gabi. Alas 4 naman ng hapon nang bumuhos ang malakas na ulan dito sa Iba. Agad namang tumaas hanggang tuhod ng tubig sa isang bahagi ng Purok 1 sa Barangay Palanginan. Walang tulugan ngayong gabi ang ilang pamilya sa pagbabantay kung tataas pa ba ang tubig. Pag dire-diretso po yung ulan, matagal bumaba yung baha, hindi kami makakalabas. Nakapamili ng pagkain, halayo pa papuntang palabas. Tayo po ay maging mapagmatsyag at mag-ingat po tayo lalo po ngayon na malakas po yung buhos ng ulan. Ang iniwasan po talaga namin ma'am sa ngayon, nagkaroon po ng mga biglaang pagbaba ng tubig galing sa mga sa kabundukan. Dahil sa pag-ulan na dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Henry, abot gutter agad ang baha sa bahagi ng National Highway sa Palawig, Zambales. Pinagbawalan rin ng Coast Guard ang pamamalaot dahil sa malakas na hangin at malalaking alon. Sa bayan ng Santa Cruz, nadagdagan ang critical areas na binabantayan matapos bumaha ng manalasa ang bagyong Florita noong isang linggo. Binabantayan ang coastal at low-lying areas, pati na mga lugar sa tabi ng ilog at mga bundok. Naka-preposition na raw sa mga barangay ang mga rescue equipment at relief goods kung kakailanganin. Naninirvyos ako. Parang wala akong kasama dito sa bahay. Yung mag-ano-ano ng mga gamit. Yung rep ko nga nasa taas ng lamisa. Na may mga barangay po kami na hindi po namin in-expect na nagbabaha na ngayon. Continue monitoring po kami. Apektado naman ng habagat ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Dipakulaw, Aurora. Hindi sila nakalaot, kaya sinamantala muna nilang ayusin ang mga sirang lambat habang masama ang panahon. Sa bayan ng Maria Aurora, ilang sakahan naman ang apektado. Nangangamba ang mga magsasaka na posibleng maapektuhan ang kadalang ani kung sakaling tumagal pang malakas na pagbayo ng hangin. Pia, base nga dun sa mga report ng mga MDR-MO, may na-monitor pa silang mga pagbaha sa ilang lugar dito sa probinsya. Partikular doon sa may bandang Subic at dito nga sa Iba. Pero mababa lang daw ang mga ito. Humupa naman na yung pagbaha doon sa National Highway sa Cabangan kanina. At live mula nga rito sa Zambales, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Binahang ilang bahay sa barangay Pugaro, Dagupan City. Umapaw daw kasi ang mga fish pond dahil sa pag-ulan. Bilang proteksyon, nakabota sa loob ng kanilang bahay ang mga residente. Sa barangay Malued, baha sa mga kalsada at hindi makalusong ang mga sasakyan. Dilinis naman ang mga kawani ng City Engineering Office ang mga creek. Inalis nila ang mga nakabarang water lily para umayos ang daloy ng tubig.
Naka-blue alert status naman ang Pangasinan PDRMO. Handa na ang rescue equipment at sapat ang manpower ng mga first responder. Normal pa naman daw ang level ng tubig sa 3 malalaking ilog sa lalawigan ng Pangasinan. Kahit malayo ang mata ng Bagyong Henry sa Bataan at Batangas, hindi pa rin sila nakaligtas sa masungit na panahon dahil sa hinahatak nitong habagat. Saksi, si Ian Cruz. Pasado alas 2 ng hapon nang patunugin ng bell sa Kalagiman Elementary School sa Samal, Bataan. Hudyat ito na uwian na ng mga mag-aaral matapos iutos ng DepEd Bataan ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan kasunod ng orange rainfall warning ng Pag-asa sa lalawigan. Nung natanggap namin yun, agad po akong nag-message sa mga teacher na ihanda na yung mga bata ang pagpapauwi sa kanila. At i-message din po yung mga magulang ng mga walang sundo para masundo na po sila agad. Dati na raw nilang naranasan na kapag walang tigil ang ulan, maaring bahain ang eskwelahan. Kung lumakas man po yung ulan, at least po, nakauwi na po yung mga bata. Para pong mas okay po yun kasi nagiging alert po yung mga magulang. Isang barangay Almacen sa bayan ng Hermosa sa laging binabaha kapag malakas ang ulan at umapaw ang Almacen River na mula sa kabundukan ng bulto ng tubig. Habang maayos pa ang panahon, agad naghanda ang barangay. 24 hours na kami naka-duty para nasa ganun, makapaghanda kami ng maaga. Ang pamilya Arellano Santos na pirming binabaha, naghanda na rin sa paglikas. Kung minsan gabi na, doon darating malaking tubig. Tapos, pagka ako dito, lumilipat kami dito sa mataas na to. Malayo ang probinsya ng Batangas sa mata ng bagyo pero maging ito nakaranas ng masungit na panahon. Bumuhos ang malakas sa ulan sa bahagi ng JP Laurel Highway, Barangay Tambo sa Lipa City. Nahirapang makasakay ang ilang pasahero. Sa ibang bahagi ng Lipa City, pinasayaw ng malakas na hangin ang mga puno. Pinalipad din ang mga trapal at tabing sa bahay. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Ngayong balik eskwela, balik din ang issue ng seguridad sa paaralan. May isang kinder pupil kasing tinangka umanong dukutin nang nagpakilala raw na kanyang ama. Saksi si Marisol Abduraman. Takot pa ang 5 taong gulang na batang si John din niya tunay na pangalan sa nangyari sa kanilang eskwelahan kahapon. Ayon mismo sa kanya, muntik na raw siyang kunin ng lalaki na nagpanggap daw na tatay niya. Yung kumignap po sa akin, siya daw yun po yung tatay ko. O hindi naman. Umiyak po ako nun. Umiyak ka? Bakit? Takot po ako, baka gusto niya kong kunan eh. Bago raw mag alas 11 ng umaga kahapon, kasama ni John ang kinder teacher na si Jerrel Ombid na malapit sa gate ng eskwelahan. Nang bigla raw magpakilala ang isang lalaki na ama ng bata. Sabi niya dun sa bata, halika na, di ba ako yung daddy mo? Tapos tinanong ko yung bata, daddy mo siya? Kilala mo siya? Sabi ng bata, hindi. Hindi po siya lumapit, hindi din po niya nahawakan yung bata. Kasi hindi ko po binigay. Hawak ko po yung 2 balikat niya. Umalis din daw kalaunan ng lalaki na hindi niya makuha ang bata. Nakuhanan pa nga ng CCTV ang kanyang pag-alis sa school kahapon. Pero agad siyang naisumbong sa mga taga-barangay, kaya naaresto agad. Itinanggi niyang nagtangka siyang dukutin ang bata. Hindi po totoo yun. Hindi ko nga po nawakan yung bata eh. Layo-layo ko po eh. Biro lang po naman kasi ako kasi sabi ng teacher, kanino alak to? Napasigaw lang po ako ang tatay niyan. Matinding takot ang idinulot nito sa bata pati sa kanyang ina. Parang ayoko na sana siya pag-aralin muna kasi nga may trabaho po ako. Nangyari ang insidente nang inihatid ng kanyang kapatid sa school ang bata. Nagkataong uwian naman ng ibang bata noong mga oras na yon, kaya nahalo siya sa grupo ng mga batang nag-uuwian. Nagpapasalamat naman ang principal ng paaralan sa maagap at pagiging alerto ni Teacher Jerrel, kaya napigilan ang tangka umanong pagdukot. Kasabay nito, lalo raw naghigpit ang eskwelahan sa kanilang mga patakaran. Mag-i-issue ng fetcher sa ideyang eskwelahan bilang patunay na yung susundo sa bata ay kung hindi man ang kanilang mga magulang ay talagang kanilang mga sundo. Patakaran din ng eskwelahan na kapag wala pa ang sundo ay hindi pwedeng lumabas ang bata sa eskwelahan.
May case kami, 8 o'clock na sinundo. Sabi ko, sasamahan namin ang bata. So you'll do all means to contact Exactly. At saka, it's communicated sa lahat ng non-teaching personnel. Kapag nasa school service naman daw ang bata, pinipicturean daw dapat ito at ipinapadala sa teacher. Ipinapakilala rin daw dapat sa guro ang driver ng school service. Pero ang ibang mga magulang ayaw nang magbakasakali, hatid sundo ang mga anak. Gaya ni Rufa Domingo na mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang kinder na anak. Kahit na ang anak mo, isawak mo na, may time na dudukutin pa rin yung anak mo. Natatakot po kasi kung baka mamaya makuha din siya ng mga o kaya baka mamaya hindi siya makauwi ng maayos. Paulit-ulit naman ang paalala ng mga otoridad na huwag sumama sa mga hindi kakilala. Agad ding i-report sa kanila ang mga ganitong insidente o kahina-hinalang kilos ng mga individual. Sa mga magulang, see to it na yung mga magulang ang maghahatid. Huwag iaasa sa iba. Pangalawa, doon naman sa mga teachers, huwag na lang basta-basta ibibigay yung bata, lalong-lala kung magpapakilalang kamag-anak o magulang. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sumadsad sa pinakamababang halaga sa kasaysayan ang piso kontra dolyar. Good news sana yan sa mga pamilya ng mga OFW dahil mas malaki ang palit pero mapupunta lang sa mga bilihin at serbisyong nagmahal na. Saksi, si Lea Alves. October 2004, huling sumadsad sa 56.45 ang halaga ng piso kontra US dollar. Pinakamababa na yan sa kasaysayan. Pero matapos ang halos 18 taon, naitala kanina ang panibagong all-time low. Nagsara ang palitan sa 56.77 pesos kada dolyar. Simula Enero, mahigit 5 piso na ang ibinaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa mga pamilya ng mga OFW, good news sana ang pagtaas ng dolyar. Pero para kay Grace na ang mister na si Glenn Ford ay dolyar ang sahod bilang chef sa barko, malaki nga ang palit pero di rin ramdam sa mahal ng bilihin. Mas capable of buying things. Pero sa taas ng presyo ngayon ng mga bilihin, parang parehas lang. Hindi masyadong ramdam. Like sa pag-grocery, yung budget mo dati na 2,500, 4,000 na ngayon. So, parang kahit lumaki yung hawak mong pera, malaki rin yung gastos. Bukod sa mga OFW, pati mga negosyong dollars ang ibinabayad, tali ang kamay sa paghina ng piso. Kaya si Armando, na importer ng auto supplies, dumidiskarte raw. Tumaas yung cost, like more than 10%. Then, but ang problem, hindi rin namin mataasan yung selling price namin because of yung competition. Bakit nga ba humina ang piso? Paliwanag ng isang ekonomista, epekto pa rin daw ito ng inaasahang pagtaas pa ng interest rates ng US Federal Reserve na layong pabagalin ng inflation o ang bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa Amerika. Pareho sa sitwasyon dito sa Pilipinas. Mix siya. Meron din naman sektor na makikinabang dito. Although syempre, kung ano man yung dagdag sa kikitain, may erode naman ng inflation yon. Syempre, pag nag-convert ka ng pesos, pag mamimili na sila, tumaas naman yung presyo ng mga bilihin, Kaya ma-offset din. Inaasahan naman daw na agad kikilos ang Bangko Sentral ng Pilipinas para rendahan ang inflation. Ang Pilipinas ay net import country. So, mas ramdam talaga. Mas marami tayong ini-import kaysa ina-export. So, ang epekto ng paghina ng peso, mas tataas yung presyo ng bilihin, lalo na yung inaangkat natin. Kailangan din talaga bantayan mabuti yan, yung exchange rate. Kailangan mas stable siya, Meron naman kasi silang tools para i-stabilize yan. Sinusubukan pa namin kunin ng panig ng BSP. Ako si Lea Alves, ang inyong saksi. Inaalam na ng Land Transportation Office, LTO, ang sanhi ng pagbagal ng kanilang sistema kanina. Dahil dyan natagalan ng mga transaksyon sa ahensya gaya ng pagpaparehistro ng sasakyan. Saksi si John Consulta. Mahaba na po kaninang pagdating ko dito. So, yun. Hanggang ngayon, mahaba pa din. Ramdam ng ilang nakikipagtransaksyon sa main office ng Land Transportation Office ngayong araw ang paghaba ng pila.
dito sa Marikina District Office, nagpaskil ng abiso na mabagal nga ang sistema. Ayon sa source ng GMA News, partikular na mabagal ang proseso ng aplikasyon sa mga nagpaparehistro sa sasakyan. Kung dati maghapon ay matatapos ang transaksyon, ngayon inaabot na raw ng 2 araw. Nararanasan daw yan ng ilang district offices ng LTO sa iba't ibang bahagi ng bansa. Humingi na ng pangunawa at paumanhin ang LTO kaugnay sa naranasang pagbagal sa sistema ng ahensya. Inaalam pa raw ng kanilang mga eksperto sa information technology ang ugat ng naturang problemang teknikal. Tumanggi muna magpaunlak ng panayam ang pamunuan ng LTO, pero tiniyak ng ahensyang gumagawa na raw sila ng mga adjustment para matugunan ang problema. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Tiniyak po ng Department of Foreign Affairs na pabibilisin nila ang kasalukuyang sistema ng pag-apply ng passport. At inaaral na rin daw nila ang sistema para gawing digital ang pasaporte sa tulong ng smartphone app. Saksi, si JP Soriano. Na-imagine nyo na ba ang passport nyo na nasa smartphone na? Hindi yung kinuna lang ng picture ha, kundi meron talagang app. Yan ang third generation e-passports na iminungkahi ng Department of Foreign Affairs sa mga mambabatas ng talakayin kamakailan, ang proposed 2023 national budget. We have to make use and utilize and take advantage of that technology where many people have smartphones and see whether we can consider the application of a passport app right in your cell phone. Sa ida-download na e-passport o digital passport app, doon na pwedeng mag-apply para sa pagkuha ng bagong passport o pag-renew kapag nag-expire na. Good idea raw yan, sabi ng passport applicant na si Justin. Mas okay po yun kasi through cellphone na po kami gagawa. Hindi na po kami pupunta ng makikipag-online, through computer. At bukod sa pagkuha ng passport, nasa app na mismo ang digital o soft copy ng inyong pasaporte. Mas okay siya kasi may copy tayo, tapos matitrace natin na yung record natin about sa passport. Digital na lahat, so it's time to improve yung system ng DFA. Lalo na ngayon, accessible na yung mga cellphone sa lahat ng tao. Magiging bahagi rin daw ng e-passport ang mas mahigpit na security features gaya ng facial recognition. Whether or not that is doable will rely on several factors, including among others, the aspect of security. Because at the end of the day, we have a serious interest in the integrity of the passport. Nasa preliminary at exploratory stage na raw ang plano para sa e-passport o digital passport app. Nakatakda rin daw sila makipag-usap sa Department of Information and Communications Technology at iba pang IT experts para rito. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Nagkilos protesta ang ilang healthcare workers para ipanawagan na ibigay ang kanilang mga allowance. Nagpaliwanag naman ang Department of Health. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa kanilang lunch break, nagsagawa ng pagkilos ang grupong Alliance of Health Workers sa harap ng San Lazaro Hospital sa Maynila. Kabilang sa nakilahok ang mga health workers ng San Lazaro Hospital at Jose Reyes Memorial Medical Center. Nanawagan sila na ibigay na ang one COVID-19 allowance na hindi pa raw na ibibigay sa maraming healthcare workers sa iba't ibang ospital. Hinihintay din ng healthcare workers ang health emergency allowance sa inasa 3,000 pesos kada buwan sa mga naka-assign sa low-risk areas, 6,000 sa medium at 9,000 sa high-risk areas. Sa taas ng mga bilihin, sa hindi na natin maibigyan ng sapat, yung pinangako ay hindi pa rin ibinibigay. Ang mga health workers sa Philippine Heart Center nakatanggap daw ng allowance pero nung Enero lang. May retroactive provision din daw ang batas kaya inaantay din nila yung allowance nila para sa July to December 2021. Saan po itong budget na ito at bakit napakahirap na ibigay sa amin itong benepisyo na ito? Paglilinaw ng Department of Budget and Management, nag-release na sila sa DOH ng 7.9 billion pesos para sa one COVID-19 allowance. Humiling daw ng dagdag na 63 billion pesos ang DOH. Pero bahagi nito ay nangangailangan pa ng mga dokumento mula sa DOH gaya ng mga pangalan ng claimants at ilang detalye ng paggagamitan ng pondo.
Oras daw na makumpleto ng DOH ang documentary requirements, i-release agad ng DBM ang pondo. Paliwanag naman ng DOH. So we were able to complete all of these necessary requirements last August 19 and we have submitted it officially to DBM. So ngayon, kahapon, nagpunta dun yung team natin. Hopefully in the coming days, we'll have the release of funds pagkatapos itong pag-uusap na to so that we can already release the funds to our regional offices para sa ating healthcare workers. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Lalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang kasunduan tungkol sa ekonomiya at seguridad sa kanyang mga state visits sa Indonesia at Singapore. Inaasahan ding tatalakayin ang kapalaran ng OFW na si Mary Jane Veloso na nasa death row. Saksi si Ivan Mayrina. Sa susunod na linggo, nakatakdang inaugural o buwan naman ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos bilang pinuno ng bansa. Indonesia ang una sa September 4 hanggang 6 at Singapore naman mula September 6 hanggang 7. Pagpapaigting daw ito sa ating maganda ng relasyon sa dalawang bansa. Ang Indonesia bilang pinakamalaking bansa sa ASEAN at ang Singapore naman bilang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas sa ASEAN. Indonesia is also the largest economy and country in ASEAN and has the largest population and market, offering great potential for further economic engagement. The President's state visit to Singapore aims to bolster the robust economic ties and encourage more investments to the Philippines to support our country's post-pandemic recovery. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ilang kasunduan ang nakatakdang lagdaan. Kasama riyan ang 5-year plan of action sa pagitan ng ating Department of Foreign Affairs at Ministry of Foreign Affairs ng Indonesia sa usapin ng seguridad at border management. Sa Singapore naman, may kasunduang may kinalaman sa counter-terrorism at personal data protection at digitalization. Inaasahang matatalakay din ang issue ng South China Sea. All three countries are actually have the common goal to maintain peace and stability and prevent incidents in this particular part of the world, in this part of the world. They will also talk about other important geopolitical developments. Ayon pa sa DFA, nasa listahan din ang mga pag-uusapan ni Pangulong Marcos at Indonesian President Joko Widodo. Ang kapalaran ng Pinay na si Mary Jane Veloso na nasa death row sa Indonesia matapos mahulihan ng 2.6 kilos ng heroin noong 2010. Depensa ni Veloso, hindi niya alam na may heroin sa maleta na pinabitbit lang daw sa kanya ng kanyang recruiter. Noong 2015, napigilan ng pagbitay dahil pinayagan siyang tumayo bilang saksi sa paglilitis ng kanyang mga recruiter. Sa isang sulat ng mga magulang ni Mary Jane para kay Pangulong Marcos sa kanilang ibinigay sa Department of Migrant Workers, hiniling nila na mahingi raw sana ng Pangulo kay President Widodo ang paglaya ng kanilang anak. Na sana po itulungan niya yung aking anak. Kausapin niya si Widodo na sana ipatawarin na po yung aking anak para makalaya na po siya. Tinanggap ng tagapagsalita ng DMW ang sulat at sinabing ipaparating nila ito sa Malacanang. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Ang rambulaya ng mga kabataan sa labas ng paaralan sa mismong government complex ng Tugigaraw, Cagayan, nauwi sa pananaksak nang maglabas ng kutsilyo ang isang sangkot. 3 menor de edad ang sugatan. Hinahanap na ng mga otoridad ang may hawak ng patalid. Sabi ng pulisya, nag-ugat ang gulo sa simpleng sagian lang. At dahil sa nangyari, regular na raw na pupulungin ang mga magulang na mga mag-aaral. Hihigpitan din ang seguridad sa labas ng paaralan. Back to school na rin sa Shanghai, sa China. Ilang buwan ding sarado ang mga eskwelahan doon dahil sa COVID lockdown. Excited na ulit pumasok ang mga mag-aaral mula sa kindergarten, primary at middle school. Nakamas ang mga estudyante at isa-isang chinek ang body temperature bago papasukin sa paaralan. Pinalawig ang requirement ng COVID test kada linggo sa mga taga-Shanghai, habang extended hanggang Setyembre ang free testing sa syudad. Ito, Miyerkules, wala nang naitalang local cases sa Shanghai. Kuwang-kuwa sa kamera ang assassination attempt sa Vice President ng Argentina na si Cristina Fernandez de Kirchner. Hindi pumutok ang baril na tinutok sa kanyang mukha, pero kita ang gulat at takot kay Kirchner. Nangyari yan habang binabati niya ang mga taga-suporta sa labas ng kanyang bahay sa Buenos Aires. Kauwi niya lang galing sa korte kung saan naharap siya sa reklamong korupsyon na kanyang itinatanggi.
Naaresto na ang suspect na isang Brazilian pero inaalam pa ang motibo. Kinundina ng Pangulo ng Argentina ang anyay tangkang pagpatay kay Kirchner na dati ring naging presidente ng bansa. Anya ito na ang pinakaseryosong insidenteng pinagdaanan ng Argentina mula na magbalik ito sa demokrasya. Mas pinalakas at mas pinalawak ng GMA Regional TV ang paghahatid ng balita at serbisyong totoo sa hilagang gitnang Luzon. Yan po ay sa paglulunsad ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sakop nito ang Pangasinan, Benguet, La Union, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Tugigaraw, Isabela, Baler at Olongapo. Gayun din ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at Batanes. Ayon kay GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head, Oliver Victor Amoroso, sa kabila ng mga hamon na dulot ng pandemic at iba pang kalamidad, nananatiling matatag ang GMA Regional TV sa pagbibigay halaga sa mga kwento sa lipunan. Ang mga lokal na balita ihatid mula sa state-of-the-art studios ng GMA Dagupan Station, GMA Ilocos Sur Station at ang ilulunsad na GMA Ilocos Norte Station. Mapapanood ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa Free TV, GMA Afford the Box at GMA Now tuwing alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, simula sa September 5 sa GMA Regional Channels sa Hilaga at Gitnang Luzon. 114 days bago magpasko, dagsa po ang mga nagsimba sa Quiapo Church sa unang Biyernes ng Bear Months. Mula po sa pagsisimba, bida naman sa Marikina ang mga kakanin na swak ngayong simula na ng longest Christmas season sa mundo. At isaksihan. Hindi alintana ang masamang panahon ng mga nagsimba sa Quiapo Church para sa First Friday. Si Aling Teresita, na 20 taon nang nagsisimba sa Quiapo, may bitbit pang upuan at nagtiyaga sa pila para sa kanyang panata sa puong itim na Nazareno. Kahit po bumabagyo siya, pumupunta po kami sa kanya. Mahigit 1,000 man ang nagsimba sa Quiapo kanina umaga, mahigpit namang ipinatutupad ang health protocols. Mula Maynila, dumayo naman tayo sa Marikina, kung saan handang-handa na para sa Pasko ang tinaguriang Puto Avenue. Sa buong Bear Months, bukas na raw sila mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 9 ng gabi. Makabawi man lang daw sa tumal ng benta nitong pandemya. Sa Bear Months po naman, inaasahan po namin maraming bumibili niyan. Nasa 50 pesos ang bentahan ng putong pulo, habang 350 pesos naman ang isang kahong sapin-sapin. Mayroon din puto binyan na 270 pesos. At dahil Christmas season, hindi mawawala ang bibingka. 320 pesos kada tray. 200 pesos naman ang kalahating box ng kasaba cake. At 180 pesos ang special suman. Mas marami pa pong bumibili kasi humingi din ng discount. Kami naman po ay bibigay po kami ng discount. Pwede po namin pababaan kahit 10 peso, okay na po yun sa kanila. At yan iga ng mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman Arnold Glavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang sa Lunes, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Makaigang saksiyan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.